Ephesians 1, we will read from verse 4 hanggang verse number 6. Ephesians 1, verses 4 to 6 this morning. Diyan na po kayo. Kung nandyan na, sabay-sabay po tayo, ready, read. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito yung pinagkaloob. Salamat po kami po ay nakabangon pa. Salamat sa buhay na meron po kami. Pinapahiram yung patuloy sa amin lahat. Salamat po dahil nandito po kami sa inyong gawain, sa inyo pong church, O Diyos. Kapiling ang mga tao na kung saan parehas namin tinubos ng iyong banal na dugo. Kung meron pa hindi nakakilala sa iyo, totoo, at di pa nanampalataya, di pa naunawaan ng iyong biyaya na sadyang hindi po sa aming kakayanan o hindi sa aming gawa kami maliligtas o hindi pa nakakaunawa ang kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Kayo na nga po ang mangusap ngayong umaga, ang inyong salita. Patuloy mag-supply ng conviction, maging banal na spirito na mag-guide sa tao para siya ay makakilala sa Panginoong Hesus. Salamat po ngayong umaga ito sa pangalan ni Hesus. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo. Okay. So from last week, pinag-usapan po natin in verse number 3, how that, sabi doon, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, what blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, my question this morning, nasaan nakalocate? Saan yung location ng spiritual blessings? Saan matatagpuan yung spiritual blessings na ito na kung saan blessings that taglay na natin o nasa sa atin na. Marahil, ignorante tayo. We are still ignorant of it. Di pa natin alam, pero we are already blessed according to the passage. Kasi sabi ng talata, blessed us with all spiritual blessing. The question is, nasaan yung location ng blessing na yon? Where is the location of that blessing? No? Sino makakasagot? Tanong po yun eh. Where is the location of that blessing? Where is that blessing located? The passage tells us, sabi niya, in heavenly places, pero hindi natapos doon. In Christ. In Christ. No? So kung ito si Kristo, mga kapatid, siya yan, yung spiritual blessings matatagpuan sa Kanya. Yung spiritual blessings ay matatagpuan mo sa Panginoong Hesukristo. That is why lahat ng benepisyo na taglay ko at taglay ng lahat ng save, kay Kristo mo lang matatagpuan. It is in Christ. Na kay Kristo Jesus. No? So kung ito si Christ, ito yung in Him. This is in Christ. In Him, matagpuan mo all spiritual blessings. That's why if you want to understand more, kung gusto natin maintindihan lalo kung ano yung pagpapala na ito na espiritual ng Diyos para sa ating lahat, yung desire ni Apostle Paul sa Philippians, that I may know Him and the power of His resurrection. Kaya gusto niyang mas makilala pa si Kristo Jesus. Why? When we learn more about Christ, kapag mas naintindihan natin kung sino si Kristo Jesus, mas maintindihan natin ano yung mga benepisyo rin na meron tayo dahil sa Kanya.
We learn more about our blessings when we know kung sino yung source of that blessings. Kung sino yung pinagmulan, mga kapatid. So, di ko alam kung magiging dalawang beses ito, but this is lesson 4. Ang title ko dito ay Accepted in the Beloved. Pero kung magiging dalawa ito, dahil sa haba ng outline, kung hindi matapos ngayon, mga kapatid, okay lang. Pwede kong palitan ang title. Kasi mas madidil yung verse number 4. Now, sinimulan ko po dito for us to understand na kung hindi dahil kay Kristo, hindi ka rin ligtas. Hindi ako ligtas. Kung hindi dahil kay Kristo, I am not forgiven of my sins. I am not redeemed. Hindi ako justified, hindi ako sanctified, hindi ako propitiated dahil si Kristo yung propitiation for my sins. Without Christ, literally, lost tayo at hopeless tayo at in vain yung ating buhay. It is in Christ and through Christ na tayo po mga kaibigan, mga kapatid, ay may access din sa Father. That is why the Lord Jesus Christ ought to be thanked. Dapat natin siyang pasasalamatan, mga kaibigan, mga kapatid, in every day of our lives. Because without Christ, sabi nga, di ba, I can do nothing. Kung hindi dahil kay Kristo, wala kang spiritual blessings. And among those spiritual blessings, binasa natin dito yung verses 4 to 6. But among also, ito, i-deal natin baka next week or next week. In verse number 7, sabi niya, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Why do we need redemption? Bakit kailangan mong tubusin? Ba't kailangan kong tubusin? Ibig sabihin, nakasanla ka. Ibig sabihin, may nagmamay-ari sa yung iba. At yun ay dahil sa kasalanan. Yun ay dahil sa kasalanan na kung saan ay tayo po pinili ng tao. Pinili ng tao magkasala laban sa Diyos. Pero salamat, purihin ng Panginoon, may plano siya. At ang kanyang plano included yung redemption of man. And that is through His blood. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Let me tell you that the blood of Christ ay hindi po dugo lang ng isang tao. Acts 20:28, if I'm not mistaken, it is the blood of God. Jesus Christ is God, and as God and as man, He shed His blood on the cross. Tinigis niya yung kanyang banal na dugo para sa iyo at para sa akin to obtain redemption for us. Para tayo ay tubusin, mga kaibigan, mga kapatid. Now we come to verses 4 to 6. In verses 4 to 6, we are introduced to terms which maybe has a different connotation to some. Ibig sabihin, may ibang pakahulugan sa iba yung mga salitang ito. Okay? So I will deal with this by God's grace for us to understand. Tayo po mga kapatid, we are concerned about itong nasa taas. Growing up into Christ in all things. That's our concern. Kung ano yung paniniwala ng iba sa labas, that's their concern. But our concern is to grow up into Christ in all things. So, kung anong pinaniwalaan nila sa labas, meron silang kalayaang paniwalaan yon. Diba? But as much as we are concerned here, we are concerned about growing up into Christ in all things. Okay? So, may mga term na nabasa tayo in verses 4 to 6, which bibigyan natin ng pansin. Words, itong dalawa na ito, words such as chosen and predestination. Dalawa yung nabanggit doon. Pag pumunta ka ng chapter 2 and verse
10, may kita mo naman yung word na ordained. Okay. Chosen, predestinated, and ordained. Mga kapatid, we should not be afraid sa mga words na yan. Why? Nasa Bible yan eh. Amen. And dahil matagpuan mo sa Bible, you should study it. We should study it. So hindi dapat kinakatakutan yung mga words or terms na yan. Hindi dapat natin katakutan, hindi dapat natin pandirian. No? Dahil biblical word, biblical term. Marahil minsan, tayo ay nakakatagpo ng what you call distaste. Parang ayaw mo sa salita na yun. Parang, ayoko yan. Ayoko sa salita na yan. Maybe dahil may maling pagkagamit nito, yung connotation niya, ibig sabihin ko, when we say connotation, ang pinagkaiba ng denotation sa connotation, yung denotation, Richard, ano bang pinagsasabi mo ngayon? Sulat natin ha. Denotation, ito yung matatagpuan po natin sa dictionary. Okay? Pag binasa mo, what is the definition of something? Yun yung denotation niya. Pag sinabi mo namang connotation, mga kapatid, ito yung ibig sabihin ng word na yon, depende sa tao. Nakadepende yung definition sa tao. Nakuha niyo po? Ito, denotation, yung pag binasa mo sa dictionary, yun yun. Yun yung definition niya sa dictionary. Pero yung salita na yun, marahil, yun nga yung nakalagay sa dictionary, pero iba yung intindi ng tao sa salita na yun. Doon nagkakaiba. That is called connotation. Okay? Nakuha niyo po? Kaya ako na-bring up ito, ay dahil may connotation when it comes to these words. Ang connotation ng marami sa mga words na ito ay tumutukoy ito sa doctrine of election. Anong tawag mo doon? Connotation yun. Hindi naman yung denotation eh. Tama? Pag binasa mo sa dictionary, ano ang meaning ng chosen? Basahin mo nga. Kung binasa mo sa dictionary, anong ibig sabihin ng predestination? Basahin mo. Diba? Merong mga denotation yun, may mga definition yun sa dictionary. Pero iba-iba yung connotation in people's minds. Iba yung laman ng isip ko sa laman ng isip mo. So paano yung preacher? Iba-iba pala laman ng isip. Kaya dapat mag-submit ka sa Word of God. Bakit? Doon tayo magkakaparehas. Kapag nilabas natin kung ano yung nasa mind natin, magkakaiba yan. So therefore, in order to come up in the unity of the faith, kailangan magsasubmit ka to an absolute source of truth. And that is the Word of God. Hindi tayo po pwede, yan kasi sa palagay ko yung ibig sabihin yan. Kapag ginawa natin yon, that is connotation. Ibig sabihin, yun yung alam mo na ibig sabihin ng term. And sometimes, tayo mga naniniwala sa Bible, tayo naniniwala na perfect ito, inspired ito, preserve ito, natatakot naman tayo sa mga salitang ganyan. Bakit? May connotation kasi. Ay, predestinated. Ala, Calvinist yan. Pero ganun agad. Hindi naman ibig sabihin na niwala ka sa predestination, Calvinist ka. Hindi naman ibig sabihin na niwala ka sa predestination, ay ikaw ay electionist. Ano mga pinagsasabi ni preacher? Papaliwanag ko po mga kapatid. May ibig sabihin yan. Nasa Bible yan eh. Amen. Ngayon, nagkakaiba sa isip ng tao. Kasi may iba't ibang iba yung nagturo. Sa iba natutunan. Iba yung pamamaraan kung paano itinuro. Iyon yung natutunan, matagal na panahon. Ibig sabihin, mga kapatid, marahil mayroong mga bagay na naimbak sa kanyang mind, sa ating mind. And when we study these things ngayon, ipasak mo agad yung intindi mo doon. So pag binasak mo, chosen. Predestinated. Ordained. Elect. Ipasak agad natin, naunawaan natin. Hindi natin tinignan na yung context ng talata kung saan nakasulat po yon. Okay. So preacher, yung mga term na iyan, nasa Bible yan. Uulitin ko po, nasa Bible yung chosen, nasa Bible yung predestinated, nasa Bible yung ordained, nasa Bible yung elect. No? But there is a system of theology called covenant theology.
Sistema yun eh. Okay? May term na ganyan. Sulat natin, ha? Para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Covenant. Covenant theology. So this is a system of theology o sistema ng pag-aaral ng Bible. And in covenant theology, mga kapatid, naka-branch lang yun eh. Nakailalim lang dyan yung Calvinism, nasa baba lang yan. Ibig sabihin, isang branch lang, parang puno, maraming sanga, isang sanga niya lang yung Calvinism, or sometimes tinatawag din itong electionism, or election, or doctrine of election, ganon. So, yun yung ginagamit. Alright. Naka-branch lang siya. So, ilalim, so ang pinaka-puno ng doktrina na yon, covenant theology, mga kapatid. Covenant theology. Okay. Preacher, anong ibig sabihin ng covenant theology na yon? Now, yung covenant theology na yon, dahil yun ay sistema ng pag-aaral, yun yung responsible, kaya may connotation tayo din sa mind natin, na pag narinig mo yung chosen, predestinated, ordained, ay, Calvinist yun. Yun. Yun yung dahilan. Yung covenant theology yung dahilan, kasi yun yung tinuturo nila tungkol sa salitang yun. Kaya po, kaya may connotation na ganun. Kaya, pag nakabasa ka ng predestinated, ay, kita mo, predestinated, kita mo, chosen, kita mo, ordained, di Calvinist yun. Tama yung Calvinist. Diba? Connotation yung tawag doon. Bakit may connotation ulit? Dahil merong sistema ng pag-aaral na kung saan yun yung natutunan. At dahil natutunan yun, syempre, yun na yung naging definition sa mind. Hulog ang marami nating mamaya na natin pulutin. Ngayon, when we study these words, kasi hindi naman natin pwedeng lalagpasan yan, mga kapatid. Nasa Bible yan. No? And we should enjoy every word of God. Diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Okay. Now, hindi natin pwedeng lagpasan, kaya kailangan i-deal natin yung mga issue that will come up as we go through them. Now, with verses 4 to 6, nakita natin yung mga terms which nandoon, nasa talata po na yun. So, isang mic, sir. Now, in verse 4, titignan na natin, simulan natin mga kapatid, according as He hath chosen us in Him. Yun yung unang phrase, yun yung entrada ng verse number 4. So, sinabi sa atin ng verse number 4, that He, sino yung He? Sino yung He sa verse number 4? Sigurado kayo dyan? Itataga nyo yung kaligtasan nyo dyan? No? According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Yung in Him sa talata, mga kapatid, ia-angkor mo siya. No? Ia-angkor mo siya kay Kristo. Yung He, tumutukoy sa Father. Yung Him, tumutukoy kay Christ. Bakit po? Kasi kung tumutukoy parehas sa Father ito, sinabi niya, according as He hath chosen us in Himself. Pero sabi niya, according as He hath chosen us in Him. Yung He, talking about the Father, na kung saan, sabi niya, blessed yung Father na yon, na nag-bless sa atin with all spiritual blessing in heavenly places. Now, ipinili niya tayo in Him. Sino ulit yung Him? Christ. The Father hath chosen us in Christ. Sabi, according as the Father hath chosen us in Christ, according as He hath chosen us in Him. Followed by the statement, anong kasunod? Before the foundation of the world. Ngayon, dito marami ang natitisod, na stumble, and make hasty conclusions. Mabilis agad, ito nang ibig sabihin.
Because of the presence of before the foundation of the world. Dahil nakita yung term na yun, yun na yun, pinili ka before the foundation of the world. Diba? Yun yung agad ibig sabihin. They assume that it speaks about choosing or being chosen by God to be saved before the foundation of the world. Yun ba yung sinasabi ng text? No? Tingnan natin mabuti mga kapatid. Kung yun ba ang sinasabi ng talata. Now, I will make a tawag dyan. Siyempre, diba sa mga kailangan may pabitin. Pag binigay mo sagot, di na makinig sa'yo. So, kailangan, wag mo muna sagutin. No? Okay. Let's make a timeline to show yung sinasabi ng text. So, kung ito yung foundation of the world, sabihin natin, ito yung simula. Foundation of the world to. Yan. Nasaan yung before the foundation of the world? Kung ito yung simula, dito nagsimula yung world foundation of the world. Nasaan yung before? Di bago ito. Tama? So dito. Yan. So lalagyan natin. Dito yung before the foundation of the world. Tama? Yan. Preacher, bakit mo ginanon? Bakit natin nilagay dyan? Para makita natin yung sinasabi niya. Tama. Ngayon, verse 4, basa ulit. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. So nasagot natin, sino yung He? Father. Sino yung Him? Kristo. Sino yung us? Sige nga. Sino yung us? Sino yung us po, mga kapatid? Bago tayo magsabi, chosen kami yun. Sino muna yung us? Kailangan sagutin mo muna kung sino yung us. Ang us, makita mo sa verse 1, kung sino ang us. Mga kapatid, nakalagay dyan yan. Sabi niya, to the saints, which are at Ephesus, and to the faithful in Christ. So yung us, tumutukoy saan? Saints, mga kapatid. Nakita nyo? Sige. Us. Yan ha. Ang us, yung he, saka yung him, us, he, him. Tumutukoy sa saints, tama? Okay. Yung he, tumutukoy sa Father. Yung him, tumutukoy kay? Nakakasunod na po. Ganun mag-aral. Diba? Inaalam mo muna kung sino yung mga nandoon. Okay. So, according as He hath chosen us in Him, tabi niya, before the foundation of the world. So, sinabi natin yung us, saints yun. Sabi nga to the saints. Alam nga namang, hindi pa yun. Etong tanong. Ito po. At yung saints ba na ito, tao o anghel? Syempre naman, to the saints at Ephesus nga, di mga tao yun. Tama? Question. Meron na bang saints at Ephesus before the foundation of the world? Sige nga. Meron na bang saints, even kahit tayo, nandoon na ba tayo before the foundation of the world? Meron na bang tao noon? Wala pang ang world Paano magkaroon ng tao? So, ibig sabihin, before the foundation of the world, wala pang saints. Na ito na iyon, yung verse 1, saka verse 4. Wala pang saints during that time. Before the foundation of the world, doesn't exist. Okay. So, sinagot natin yun. Binigay ko yung thought na yun. Bakit mahalaga yun? But preacher, sinabi mo pa na walang saints noon. Kaya nga ibig sabihin nga ng talata kasi na ito, pinili nga yung mga saints na ma-save before the foundation of the world.
No, yun nga ibig sabihin ng talata. Yun nga yung tanong ko muna. May saints na ba before the foundation of the world? Wala pa. Paano pipiliin yun? Ang pinili ay saints, mga kapatid. In the passage, ang pinili saints, hindi lost. Okay. Hindi unsaved ang pinipili dito. Ang pinipili dito, us. Kuha niya. Chosen us. Ibig sabihin, kung pinili mo yung us, sino ba yung us? Saints. Ang pinipili ng Diyos, saints, hindi lost. Preacher, what's your point? God could not choose a lost person. Hindi niya pwedeng piliin yung lost pa. Much more, yung hindi pa napapanganak. Nakita niyo yung passage? Sinabi niya, chosen us. Kaya mahalaga yung in Him. Bakit? Kasi sino yung nasa before the foundation of the world? The Father, the Word, and the Holy Ghost. Bago pa niya likain lahat ng bagay, mayroon ng Trinity. May Father na, may Word na, may Holy Ghost na. Tama po ba? O, yan ha. Father, Son. Sige, lagay natin Son. Holy Ghost. Before the foundation of the world, may purpose na ang Diyos. Before the foundation of the world, bago niya palikain lahat ng bagay, meron na siyang layunin. May gagawin na siya. Kabilang doon ay one day, mamamatay si Kristo para sa atin. Kasama yan sa kanyang plano. Nakuha niyo po? Before the foundation of the world, si Kristo nandun. Pero wala tayo doon. Pero kasama tayo sa pinaplano ng Diyos. Na one day, magkaroon ng mga saints. At ang mga saints na to, pinili ng Ama. Ang ngayon, para saan pinili? Yun ang next na tanong mo. Bakit? Kasi iba-iba yung pagpili. Pinili kita para mag-street preaching. Pinili kita para mag-song offering. Pinili kita, di ba? May iba't ibang way ng pagpili. At sinabi rin ng text kung para saan pinili yung saints. Saan po? Ano sabi ng talata? That we should be holy and without blame before Him in love. Yun yung pagkapili sa mga ligtas. Pinili yung mga ligtas na magiging banal ang kanilang pamumuhay. Magiging walang blame yung kanilang mga pamumuhay. Yan ang pagkapili sa mga saints. Alam niyo kung ba't hindi pwedeng lost yan? Kasi hindi mo pwedeng piliin ng lost to be holy. Tama. Ang pwede lang magiging banal at mamumuhay ng may kabanalan para sa Panginoon ay mga ligtas, mga kapatid. At hanggat hindi naliligtas, hindi ka pinili to be holy and without blame before Him in love. Nakakasunod po ba? The saints in the passage, yung us. Yes, tama yung sagot nyo kanina. Tumutukoy sa save. Tumutukoy sa atin. Pero kailan ka ba naging save? Before the foundation of the world o na nagtiwala ka kay Kristo? So bago ka ma-save, hindi ka saint. Bago ka yung hindi ka paligtas, wala ka pang katiyakan ng buhay na walang hanggan, hindi ka pa saint. Hindi pa para sa'yo yung choosing na yun. Yung choosing na yun. Hindi ka pa chosen. At ang sabi niya, hindi ka pa chosen to be holy and without blame before Him in love. Kasi iyon ay responsibilidad na imposible mong magawa. Ang binigyan lang nun, mga ligtas. Ang binigyan lang nun, saints. Ngayon, kung hindi ka pa saint, hindi ka ina-expect ng Diyos to be holy and without blame. Ang expectation ng Diyos, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Different expectation. Why? Kasi different purposes na. Na-save ka na, meron ng purpose ang Ama sa'yo na nireveal niya sa'yo. At yung pala, before the foundation of the world, kay Kristo Jesus, may purpose na siya. Okay to ha, meron akong layunin. Yung mga masisave, maniniwala sa'yo, pag namatay ka sa krus, after nun, maging saints sila. At yung mga maging saints na yon, may purpose ako to be holy. Nakakasunod po? Ang purpose ng Father is that the saints ay magiging mamumuhay ng may kabanalan. Yun yung gusto ng Panginoon. Meron man natutol doon? Wala. Why? Because that's the purpose of the Father. No?
Ang purpose ng Father is for us to be holy and without blame before Him in love. Yun yung kalooban ng Ama. However, the text doesn't says na pinili ng Diyos ang mga masisave. Walang ganun sa talata. Kapag may nagturo ng ganun, pinilit niya lang yun. Dahil walang ganun sa talata. Ang sabi ng talata, according as He hath chosen us in Him, saan tayo pinili? Kay Kristo. In Him. Diba? Chosen us in Him that we should be holy. Sino yung we? Kaparehas nung us. Tama? Yung we ay the same, the saints. Kinakausap ba ni Paul yung mga hindi pa ligtas? No. Ang kinakausap niya yung mga ligtas na. At ang sabi niya sa mga ligtas na, ito yung purpose ng Father. We should be holy and without blame before Him in love. Ang ganda ng layunin ng Panginoon sa atin, mga kapatid. No? Ang ganda ng, kaya nga tinawag na spiritual blessings. Kasi pagpapala ito na kung saan dapat mo talagang pasasalamatan sa Panginoon. Now, we receive it or we enjoy it when we became partaker of Christ. Nung tayo ay naging napasa kay Kristo Jesus. Saan tayo pinili? In Christ. We are not chosen by God individually. Ito, piliin ko to ma-save, ito hindi. No. In Christ. Once na nakay Kristo ka na, napili ka na. Nandun ka na eh. Because in Him, lahat ng spiritual blessing nakapaloob. Okay? So, itong tanong, kailan ka naging in Christ? Kasi nandoon yung salvation. Nandoon lahat ng pagpapala. Nandoon yung choosing, mga kapatid. Kaya ang tanong ko kailan ka naging napakasakay Kristo? Kailan ka napasok sa Kanya? Kailan? Romans chapter 6, mga kapatid, let's open passages. Nawa, nakakasunod po, ano? Romans chapter number 6. Verse number 3. Romans chapter 6, verse number 3. Tanong, basa muna. Ang sabi niya, know ye not, hindi nyo ba alam, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. Sabi niya, hindi nyo ba alam na so many of us na naibaptize kay Kristo Jesus, kay Hesus Kristo ay nabaptize tungo sa Kanyang kamatayan? Ang tanong ko bakit ito yung binasa mong verse, preacher? Kasi to be baptized is to be placed into. Sabihin, nilalagay ka dun. Kailan ka nilagay kay Jesus Christ? Preacher, nung nilubog ako sa tubig, ibig sabihin mo yung tubig si Kristo? Kailan nangyari yung binaptize ka into Jesus Christ? Preacher, alam ko yung tubig yun. Nung ako ay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, yan, binaba siya, inangat. Yun yung nilagay ako kay Jesus Christ. No, nilagay ka sa tubig. In-identify ka kay Jesus Christ doon. Pero hindi ka pa nilalagay doon kay Kristo. Hindi ka nilagay doon kay Kristo. Tinetestify lang, kung ligtas ka na, nag-baptism, tinetestify lang na may Kristo ka na. Tinetestify lang na kay Kristo ka na. Pero hindi doon ka napunta kay Kristo. Iba na nakatingin sa akin, nalilito na. Richard, ano ba tagapapaniwalaan ko sa buhay? Ito ito po. Maganda yan. Maganda yung nagtatanong, at least matututunan. Tama? So may water, di ba? Water. Ito yung tanong nyo Water baptism siya, di ba? Water baptism. Water baptism, mga kapatid, testimony. Okay? At ang kasama mo dyan, syempre, kaya nga water baptism, water. Nasaan si Jesus? In-identify ka lang kay Jesus. Oh, ibig sabihin, kung in-identify ka kay Jesus, yun ba yung moment na yon na napunta ka kay Jesus Christ? No. It is not the time na ikaw ay
ang sinasabi ng Romans 6:3, baptized into Jesus Christ. Kailan? Basa pa tayo. 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians 12:13. Maganda yung curious tayo mga kapatid. At the same time, tayo ay pinapagana natin ang ating mind. You know? 1 Corinthians 12, verse 13. 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit are we all baptized into one body. So yung into Jesus Christ pala yun, into one body din yun. Kasi binabaptize tayo sa one new man, na si Kristo ang ulo, ang church ang katawan. Kaya po, ito may another, may another, tawag dyan, agent, may another character. Yung Spirit, mga kapatid, ang responsable sa baptism na yon. O dito, sino ang responsable dito sa water baptism na to? O marahil, pastor po. Tama, pastor. At yung magpapabaptize. Doon sa sinasabi ng 1 Corinthians 12, ang nagbabaptize is Spirit. Preacher, di naman espiritu yung pastor ko Kaya nga, ibig sabihin hindi siya yun. Hindi yung pastor ang naglagay into one body. Nasusunod po. Kung magkaiba yung karakter, baka magkaibang baptismo yun. Hindi sila parehas. Ibig sabihin ko lang, ang point. Ang water baptism, ito yung mga parts niya. Para testimony, pero dinideclare mo na I am dead with Christ, buried, rose again with Christ. Okay. Ang nagbabaptize, madalas pastor. Yung binasa natin sa Romans 6:3, saka sa 1 Corinthians 12:13, ang nagbabaptize is Spirit. Nakakasunod po. Kung Spirit yun, mga kapatid na nagbabaptize, aba, spiritual yun. Tama? Ang bautismo na yun, spiritual yun, hindi yun water. No? Kung ikay sa British, water, wo. No? So, spiritual, mga kapatid, spiritual baptism. Kung yung water baptism para sa testimony, ito, mga kapatid, para ilagay ka into one body. Yun siya, yung purpose niya into one. Tama, one body. Ang nagbabaptize, Spirit. Ang kailangan mo dun, water. Dito, anong kailangan mo? Ulitin ko Yung purpose ng water baptism, for testimony. Ang purpose ng spiritual baptism, para ilagay ka into one body. Ang officiator, the administrator of water baptism, pastor, madalas. Ang administrator ng spiritual baptism, Holy Spirit. Ang tanong, anong kailangan mo para mangyari yon? Siyempre, water baptism, edi tubig. Anong kailangan mo para mangyari to? Salvation. Kailangan mong masave. Ephesians 1:13, para mangyari yan. And also, tama po yun, Spirit. Kailan ba mangingialam yung Espiritu sa buhay mo? Isipin mo, grabe to, ilalagay ka na sa isang katawan. Mangingialam na talaga siya sa iyo Kailan lang siya pwedeng mangialam? Ephesians 1:13, in whom ye also trusted. Si Kristo tinutukoy. After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed. Anong matatanggap mo? You were sealed with that Holy Spirit of... That's it. Kapag naselyohan ka ng Banal na Espiritu ng pangako, binibigyan na siya ng signal na magtrabaho ka na. Anong trabaho yun? I-baptize mo na yan into one body. Why? Ano pa nagwi-withhold? Ligtas na yung tao. So kailangan, ipwesto mo na yan sa tamang lugar. At saan yung tamang pwesto na yon? Kay Kristo. Yun na. Nakita natin, ulitin, recap.
Nalilito ng mga ilan eh. Water and spiritual. Dalawang baptism yan. Magkaiba yan, hindi yan magkaparehas. Sa Romans 6, wala kang makikitang tubig. Pero may baptism. Oh. Bakit? Ano nga ibig sabihin ng baptism? Diba? Placing into. Ialagay mo lang. Ina-identify mo. So yung isa, tubig. Ang purpose nun, for testimony. Yung isa, spiritual. Ang purpose nun, para mailagay ka sa isang katawan. Spiritual body. Body of Christ. Okay. Ang kailangan mo dun sa water baptism, obviously, water. Ang kailangan mo sa spiritual baptism, yung Holy Spirit, paano mangyari yun? Salvation muna. Ang nagbabaptize sa water baptism, pastor. Ang nagbabaptize sa spiritual baptism, espiritu. O, itong nakakasyak. Hindi lahat ng nabautismo sa tubig, saved. Pero lahat na nabautismohan ng Espiritu, saved. Preacher, pwede bang nabautismohan ka sa Espiritu at di ka nabautismohan sa tubig? Pwede, ligtas pa rin yun. Bakit? Nangyari na to eh. Ito yung mas importanteng bautismo kaysa doon. Ito may kinalaman sa tao kung pupunta siya ng langit. No? Ito nagkakaiba. Nabautismohan ka, hindi. Ang importante, ligtas ka. At kung ligtas ka, nabautismohan ka ng Espiritu sa katawan ni Kristo. Pasok ka na doon. Once napasok ka na dito, wala nang labasan. Ang body of Christ, entrance lang, walang exit. Pero once nasarado na yung entrance, wala na makaka-enter. Kailan yung magsasara yung entrance? Abay, kapag nag-rapture, wala nang entrance. Iba na namang panahon yun. Kaya ang tanong ko, are you saved? Are you sure? Hindi mo lang sabihin na ligtas ako. Dapat alam mo talaga kung paano ka naligtas. Marami nagsasabi, ligtas sila. Paano ka na saved? Tagal na ako sa church. Yun ang sagot natin. Nagbabasa akong Bible. Ha? Ang dami rin na. Pag sa airport ngayon, nakakahiya. Punta ka airport, may mga madre doon nagbabasa po. Lalaki ng Bible or babasa sila doon. No? Naintindihan yung difference. Hindi po parehas yung water sa kay spiritual. No? Hindi magkaparehas. Spelling pa lang eh. Tama. Spelling pa lang. Bilang pa lang ng letra. Hindi na magkaparehas. Preacher, so anong nauuna dyan? Abe, anong nauna? Naligtas ka o binautis mo ka sa tubig? Pag nauna yung kaligtasan mo, di nangyari na to sa'yo. Preacher, ba't di ko alam? Yun ang pinag-aaralan natin. Ang spiritual blessing, ignorante pa tayo dyan. Bakit? Hindi pa natin natutunan. Pero pag natutunan mo, ma-enjoy mo na. Ma-enjoy mo ba yung 1,000,000 kung di mo naman alam na wala kang ng ganun? Uy, enjoyin mo 1,000,000. Aba, wala naman akong ganun. Yung pala, meron palang tinago yung nanay mo sa bank account niya. Para sa'yo yun. Hindi mo pa ma-enjoy kasi di pa pinapaalam sa'yo. Kasi pag pinaalam sa'yo, gagastusin mo. Tama? So, therefore, marahil may blessing ka. Hindi pa lang pinapaalam sa'yo. Yun yung point. Ngayon, yung spiritual blessing, pinapaalam na ng Diyos, ayaw pang alamin ng Kristiyano. Natamad eh. Ano ba yun, Lord? Papala ba tayo dyan? Ha? Naiintindihan po? Okay? Ngayon, may tinatawag na spiritual baptism, at itong spiritual baptism, ito yung responsable para mailagay ka, mali yung line eh, mailagay ka dyan. Tama? Yan yung responsable para mapunta ka kay Jesus Christ. Mula dun sa 3 passage na binasa natin, kailan ka na in Christ? Kailan ka napunta kay Jesus Christ ngayon? Nung nasave ka lang, tama? Nung nagtiwala ka na sapat na. Diba? Sapat na yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. Naniniwala ba kayo na sapat na yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin? Kasi kung hindi pa sapat yun, edi may dadagdag pa siya. May dapat pa akong gawin. May kailangan pa akong exhibit. May kailangan pa akong i-perform para ma-save ako.
Pero wala na eh. Ano bang gagawin ko? Kinuha niya na lahat. Nangaangkin siya eh. Inangkin niya yung kasalanan ko. Inangkin niya yung gagawin ko. Kinuha niya lahat. Anong iniwan niya sa akin? Believe. Kung yun na lang yung tinira niya, abay, bakit yun na lang? Yun yung hindi work eh. Lest any man should boast. Diba? Walang kahit sino sa atin ang makapagmamalaki sa Diyos. Nasabihin na, save ako! Bakit ka na-save? Nagsisimba kasi ako sa Shining Light Baptist Church. Walang ganun. Ang tinataas natin palagi dito mga kapatid, at huwag tayong magkakamali doon, Jesus Christ. Bakit? Nasa Kanya lahat ng spiritual blessing eh. Umalis ka sa Kanya, edi zero ka. Wala. Tayong benepisyo. Tama? Kaya tama yung mga testimony na kay Kristo lang ako umaasa. Diba? Kay Kristo lang ako kumakapit. Diba? Pero tama yun. Bakit? Na kay Kristo lahat eh. Lahat ng benepisyo natin at yung peace, mga kapatid, lahat yan sa Kanya yan. Nakuha nyo? Therefore, babalik tayo doon sa pinag-aaralan natin. Baka tayo malihis na landas. Ang pinapatukuyan natin kanina, yung choosing, di ba? Chosen as in Him. Therefore, hanggat hindi tayo nagiging in Him, hindi tayo chosen. Yun yung prerequisite sa choosing na yun. Inulit ko, kailan tayo naging in Him? Nung nabaptize ka into one body. Kailan mangyari yun? Nung nasave ka. Kailan ka nasave? Kailan mo natiyak na ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan? Kailan mo natiyak na ang iyong destinasyon, imbes na pa-impyerno ay palangit na? Kailan mo natiyak na ikaw na makasalanan ay napatawad na ngang lahat sa iyong mga pagkakasala? Nalinis ng lahat sa iyong pagkakasala. Mga nakaraan, mga pangkasalukuyan, at maging nang hinaharap ay lahat na ay na-cover ng dugo ni Kristo. Kailan nangyari yun sa iyo? Kung hindi pa, now na dapat. Because now is the day of salvation. Okay? So, ang saints, mga kapatid, kailan nabuhay? Dito. Pero sino yung nag-i-exist na before the foundation of the world? Christ. Dito na siya. Pero may saints na ba sa Kanya nun? Wala pa. Pero ang purpose ng Father, kung sino man yung mga yon na magiging sa iyo, ay pinili ko sila to be holy. Pinili ko sila to be without blame. Yun yung purpose, tama po ba? Saints should be holy. And without blame. Yan yung pinili tayo dyan. Tayo po ba ay lumalabas sa Bible? O nasa Bible tayo? Sa Bible lang tayo. No. Marahil, meron tayong connotations about those things. Pero we should allow the Lord na, Panginoon, magpakita sa atin, mga kapatid. Why? Kasi, kapag hindi natin ginawa iyon, baka dinidepensa lang natin ang isang paniniwala na ang atin naman lang dahilan kung bakit. Dahil yun lang yun ating napasa sa atin, natutunan natin, pero hindi naman talaga natin na-aral mismo sa Bible. Na binasa mo, inintindi mo, pinagbulay-bulay mo, na nalayan, Lord, i-reveal mo po sa akin kung mali yung pinaniwalaan ko, i-reveal nyo po sa amin. Amen. So that should be our attitude when it comes to studying the Word of God. Bakit? Kasi lahat naman tayo haharap sa Diyos eh. Tama? At kaya nag-i-strive tayo to study. Hindi lamang to be approved unto God. Of course, that's the priority. Kaya ka nag-aaral para maging approved ka sa Diyos. Pero another thing, ayaw natin na magpahamak tayo ng ibang tao. Kasi yung paniniwala natin, nakikipag-usap tayo sa iba, tama? Napapasa mo yan eh. Kung anong pinaniniwalaan mo, paano kung mali yun?
Paano kung tungkol pa sa kaligtasan ka nagkamali? Abay, naloko na. Hindi na nga tayo nakapag-win. Papuntang langit, nakapagtulak pa tayo. Papuntang impyerno. Isipin mo yun. Kaya tayo nag-i-strive. Kaya gusto natin, tama yung ating tinuturo. Bakit po? Ayaw natin mapahamak ang ibang tao. Yun yung dahilan. Kaya nag-disclaimer ako kanina. Kung ano man tinuturo ng mga nasa labas, mga kapatid, sa kanila yun. Kung ano tinuturo natin dito, pinupukusan natin bakit. Ang mahalaga, mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon at tama yung paglilingkod natin. Anin mo pa, iba nga yung turo nila sa atin. Di ba? May inis ka pa doon maghapon. May stress ka pa. Ayan mo yung tayo dito, magaganda at gwapo. Parang di kayo din nininiwala. Okay lang. Okay lang. No? Baka yun, flattery na yun eh. So wag na lang. Di ba? Pero tayo naniniwala, blessed tayo. Tama? Kayo ba dyan sa SLBC, mga magaganda kayo dyan? Blessed. We're blessed. We're blessed. Okay. So isusulat ko lang ha, para maintindihan niyo po yung sinasabi ko kanina pa. Kasi ito yung tinaterm, predestination. Yan ha. Dalawang predestination, lalagay ko. Predestination, predestination. Una, ano ibig sabihin predestination? Wala ka pa doon, pero destined ka na mapunta doon. Parang kapag meron kang ticket sa airline, nakalagay, Manila to Tawi-Tawi. Ganon. So, nakapredestin ka na, February 19, pupunta ka ng Tawi-Tawi. Nakapredestin ka na, nakareserve na yung upuan na yun sa'yo. Tama? So, predestinated ka na kahit wala ka pa doon, alam nila on February 19, lalapag yung aeroplano na ikaw ang sakay. Wala ka pa man doon, pero nakadestiny ka na or nakadestin ka na doon sa lugar na yon. Now, sinulat ko dalawang predestination kasi ang assumption ay yung tinutukoy na predestination sa text ay predestination for salvation. Tama? Yun yung connotation eh. Pero may isa pang uri niyan, predestination for service. Kita natin? Sa text, mga kapatid, doon lang tayo sa text natin. Wala kang mabasa doon na pinedestin ang saints para maligtas. Wala. Wala tayong mababasa. Pero may mababasa ka na pinedestin yung mga saints para maglingkod ng mahusay to be holy before the Lord. Okay? So do we believe in predestination? Yes. Predestination na basahin mo sa context. But, kung predestination para maligtas, ay doon tayo magkaproblema. Kasi ito lang ang kinakatakot ko po doon, mga kapatid. Ang basis mo ng kaligtasan, pinili ka. Hindi yung naniwala ka sa ginawa ni Kristo. Saan nakatungtong yung ating pananampalataya? Where is our faith? Diba? Standing. Dito ba? Sa ginawa ni Jesus Christ? Or sa pagpili sa atin? Supposedly, ng Panginoon. Okay? And di natin lalaliman yon. But, ang point natin, mga kapatid, dito tayo mag-focus kasi ito naman yung tinuturo ng passage, tama? Ang pinag-aaralan natin ay yung talata. Ibig sabihin, kung hindi man yung ibig sabihin, edi wala tayong pakialam doon. Hindi naman yan pala ibig sabihin. Doon tayo mag-focus sa ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niya, ang mga saints, saint ka ba? Are you saint? Hindi save. Are you saint? Hindi ka mukha. Kung tayo ay mga saint, according to the Bible, ang gusto ng Panginoon ay tayo po ay magiging holy.
and without blame before Him in love. Yun yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bago pa man iset or ilay ng Panginoon yung first foundation of the world, may purpose na siya kay Kristo. At ang purpose na yon sa mga saints, mga kaibigan, mga kapatid, ay magiging banal. And without blame before Him in love. Kaya ba na ng isang lost na tao na maging banal? Romans 7:18. Tiga natin. Romans chapter 7 verse number 18. Are you still there? Amen. Doon tama. Hindi ko nga matatapos yung aking outline ngayon. Pero okay lang. Marami na tayo na-discuss, di ba? Romans chapter 7 verse number 18. Sabi ko nga po, ang ating pag-aaral, para tayong kumakain ng mamahaling steak. Pag alam mo yung kinakain mo worth 10,000, yung kinakain mo isang plato, 10,000, hindi mo inuubusin ng isang lagukan lang. Depende kung bata ka. Pag bata, di man iniisip yun, magkano ba to? Kabyar pala yung kinakain, kapatid. Bawat butil pala, 200 pesos yun, bawat butil. Nung ano na yun, ng itlog ng isda. Romans 7 verse 18. Kaya ba maging banal ng isang makasalanan, lost? Sabi niya, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Therefore, mga kapatid, kung si Apostol Paul nga, ligtas na eh. At sabi niya, sa flesh niya, walang tumitira, walang nananahan na mabuting bagay. Paano pa yung lost lang at walang Spirit of God? Paano pa yung lost at walang kaligtasan na tagpuan kay Kristo Jesus? Yung hindi pa sumasampalataya sa tapos na ginawa ni Jesus Christ, sabi niya, dwelleth no good thing. How could you be holy kung walang good sa'yo? Tama? Kung walang good, how could you be holy? But mind you, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga lost people, they could be religious. No? They could be religious. At pwede silang magpakita na sila ay pious. Yung seryoso sa paglilingkod, ganyan. Mukhang maayos sa paningin ng marami at mukhang banal sa paningin ng marami. Colossians 2:18. Hindi porket relihiyoso ang isang tao, ligtas siya. No? Again, ulitin natin, salvation is not what you do. Hindi nakabase sa ginagawa natin, kundi nakabase kung nagtiwala ka na ba kay Kristo. Colossians chapter 2, verse number 18. Ang sabi niya, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility. There are a lot of ministers, magalang sila. Marami mga naglilingkod, marami mga nangangaral, mukhang banal sa panlabas. Voluntary humility yun eh. Di ba? Pero ligtas ba? Kung hindi nagtiwala kay Kristo lang? Hindi po. Pwede kang, ikaw ang may pinakamaraming ginagawa sa church, pero hindi ka ligtas. Kasi hindi naman nakabase sa ginagawa natin, kundi sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nandiyan pa po ba kayo? Religious, pero flesh pa rin. Wala pang Spirit of God yun, pag hindi pa ligtas. Religyoso, diba? Deboto, pero still laman pa rin. Romans 8:8. At ang laman, anong sabi ng Bible? Sa flesh. Romans chapter 8, verse number 8. Romans chapter 8, verse number 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. Do you want to please God? Kailangan mo yung Espiritu ng Diyos. Kasi ang hindi ligtas, flesh lang. May spirit, pero anong tawag sa spirit na yun? Dead. Paano mabubuhay yung spirit na yun?
Kailangan mo yung Spirit of God. Kailangan mo yung salvation. Kailangan mo mabaptize into one body. Kailangan mo magtiwala kay Jesus Christ para ikaw ay maligtas. Sila na mga nasa laman ay hindi kayang i-please ang Diyos. Kaya dapat, masave ang tao. Kaya ini-emphasize natin mga kapatid, ang salvation. Kasi mahirap din pong magpastor sa mga hindi saved. Flesh to flesh lang yun. Pero kung saved, may Spirit of God. Amen. Ma-convict sa preaching, ma-convict sa salita ng Diyos. Pag lost, ay wag mo asahan na eh. Tama, hindi pa nga save eh. Pero pag once ligtas na, glory to God. Sino ngayon? O kung ang flesh, hindi makapag-please sa Panginoon, sino ngayon ang magiging pleasing sa Panginoon? Yun yung Romans 12, 1 and 2. Ano sabi niya? Ito, magiging pleasing na to sa Diyos. Bakit? Yung mga brethren, sabi niya, I beseech you therefore, brethren. Kung ikaw ay considered na ng Bible na brethren, ligtas ka na. At kung ikaw ay saved, ang sabi ng Bible, verse number 1, ipinamamanhik ko, nakikiusap ako, nagsusumamo ako sa inyo mga kapatid, by the mercies of God, that He present your bodies a living sacrifice. Ngayon, hinihingi na ang katawan. Kala ko ba hindi maka-please? Ligtas na eh. Pwede na ang katawan. Bakit? Templo na ito ng banal na Espiritu. Dati itong templo ng Diablo. Ngayon, templo na ng banal na Espiritu. Sino nakatira dyan sa iyo? Amen. Sino nakatira sa katawan natin? Is the Spirit of God residing inside? Kung hindi pa, hindi ka pa saved. Pero kung tayo nabubuhay ng walang kabanalan, hindi tayo namumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, nagigrieve natin yung Spirit na yan. We're grieving the Spirit of God. Every time na dinidisobey natin siya, dinidisobey ko siya, nagigrieve siya, di siya masaya. Nalulungkot ang Espiritu ng Diyos. Kasi imbes na i-dedicate natin ating buhay para sa Panginoon, dati nga, nasa kaaway ka na. Ngayon, nasa Panginoon ka na, gusto pang makiagaw ng kaaway sa iyo eh. Pero tayong mga ligtas, sabi niya, i-presenta nyo ang inyong mga katawan bilang haing buhay. Mahirap po, tama. Di ba pag sumunod ka sa Bible, mahirap? Mahirap. Sino nagsabi madali? Papako ka namin ngayon eh. Di ba? Walang madali. Hindi madali. Hindi man sinabi ng Panginoon na, once you're saved, your life will be easy. Hindi man sinabing ganun. Ang sinabi lang, ang sabi pa nga, mamatay ka eh. Die in your flesh, mortify the deeds of the body, that you shall live. Di ba? Hindi madali pa nga, kapatid. Manapay, ang sabi niya pa eh, haing buhay pa tayo. Hindi lang sacrifice eh. Kung yun lang hiningin ng Panginoon, no, mag-sacrifice lang kayo isang beses para sa akin. Okay na. Hindi po eh. Ang sabi ng Panginoon, living. Living ka pa ba ngayon? Buhay pa ba ako ngayon? Kung gayon, sabi niya, sacrifice ka habang ikay living. Halang haba nun, Lord. E di iklian natin. Kung gusto mo maikli lang, di ba? Problema ba yan? Tama? Ang sabi niya, habang tayo nabubuhay, hain tayo sa Panginoon. Bodies. Lord, nandyan naman yung puso ko. Lord, nandyan naman yung espiritu ko. Ay kapatid, ang sabi ng Panginoon, body. No? Buti ka na kung sabi ng Panginoon, let your soul be a living sacrifice. Let your spirit be a living sacrifice. Ang sabi ba naman ng Panginoon, katawan. Panginoon, dami ako ginagawa eh. Anak,
Living. Ang iyong ang living? Body. Bodily. Gusto kong ihain mo yung body mo sa akin. Lord naman, pwede bang iba na lang? Bakit naman body pa? Ito na nga lang yung meron ako eh. Diba? Exactly. Yan yung meron ka, yan yung gusto ko. Kukunin ko ba yung hindi, wala sa'yo? Diba? Bakit? Kapag itong body na ito, bilang haing buhay, binigay natin sa Panginoon, pinaging banal natin, holy ito mga kapatid, ito ay acceptable unto God. Amen. Sabi ng Romans 8:8 kanina, di ba? They that are in the flesh cannot please God. Pero kung ikaw ay ligtas, ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, ang katawan na ito, pag hinain natin sa Diyos, katanggap-tanggap sa Kanya. Katanggap-tanggap sa Kanya. Tinuturing ba natin na katanggap-tanggap sa Panginoon yun? Unisip natin, Lord, nakakapagod na. Ibinigay ko na pong lahat. Lord, okay na ba yun? Teka, buhay ka pa ba? Opo. Sabi ko, living eh. Patayin na kita. Pag namatay ka, tapos na yun. Hindi na yun living eh. Pero habang living tayo mga kapatid, deserving po ang Diyos. Tandaan natin, yung sacrifice niya, hindi lang naman yun sa kasalanan mo na nakalipas at kasalukuyan eh. Hanggang future. Inabot, mga kapatid. Inabot niya yung kasalanan mo kahit future pa. Hindi mo pa nga nagagawa, napatawad niya na eh. Ha? Napatawad na ng Diyos, hindi ko pa ginagawa. Opo, napatawad niya na yun. Oh. Pati yun, kinover niya kasi kung hindi, dapat maghingi ka ng tawad lagi para masave ka ulit. Oh, 'di ba hindi naman? Minsan lang maniwala ka lang sa ginawa ni Jesus Christ. Ligtas ka na. Bakit? Kasi ang kaligtasan, covered na lahat. One package. One time, big time. Isang beses ka lang sasampalataya, ligtas ka na forever. Kausap ko pa po ba ang mga save? Okay. Now, ang kausap, brethren, yun yung pleasing sa Diyos. Pag yung isang saved na tao, ihain niya sa Diyos ang kanyang katawan bilang haing buhay, yun yung katanggap-tanggap sa Panginoon at yun yung reasonable service natin sa Kanya. Are you bought with the blood of Christ? Ibig sabihin, yan yung katanggap-tanggap sa Diyos, ibibigay natin sa Diyos bilang haing buhay. Ephesians 1:7, mga kapatid. Ephesians 1:7, talunan natin yung ating text, pero babasahin ko lang ulit. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Therefore, it is just proper interpretation na yung mga saints ang pinili to be holy. This is not an option, mga kapatid. Ito po ang kalooban ng Diyos. Niligtas tayo para tayo ay mamuhay para sa Kanyang layunin. And that is to dedicate our lives to be like Him. Ano sabi niya? Be holy. Ba't sabi niyang be holy? Holy siya eh. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Tao po. Malamig kanina umaga. Gising-gising ha. No? Be holy. Ini-expect ng Diyos na kung sino siya, maging ganun tayo. Siya po ay banal. At dyan po nakapaloob. Yan yung limit ng kanyang karakter. Ano ibig sabihin mo, preacher? God is love, tama? Marami sumagot nun. Yung nagpasagot si Pastor, di ba? God is love. Pero alam nyo ba may limitasyon yung pag-ibig ng Diyos? Or, should I say, ang pag-ibig ng Diyos, hindi pa pwedeng lalagpas sa kanyang kabanalan. Paano mong explain yan, preacher? Parang ganito. May time na inibig tayo ng Diyos, pero may time na kapag nireject mo siya at namatay ka, may paghatol siya. Nako nyo? May justice siya.
May wrath siya. Hindi. Ibig sabihin, at the same time na pag-ibig ang Diyos, siya rin ay may puot. At hindi nababalutan, ibig sabihin, may puot siya, nandyan lang yan. Minamahal niya ang tao. Pero kung ang tao, tatanggihan siya, wala siyang magagawa, kundi puot ang ibubuhos niya doon. Justice niya naman yun. Preach, ibig sabihin, hindi siya pag-ibig. Doon ka nagkakamali. Ang limit niya yung kanyang holiness. Hindi pwedeng mabahiran yung holiness ng Panginoon. Sabi niya, ang mga saints, be holy. Kasi siya po ay holy. Kagaya ni Jesus Christ, Luke 22:42. Luke 22:42. Sinabi ko lang kanina, hindi ko matatapos yung outline ko, pero hindi ko sinasabing matatapos na ako. Luke 22:42. Luke 22 verse 42. Nabanggit ko na rin to last week. Kung di ako nagkakamali. Pero ito yung sa Garden of Gethsemane, yung Panginoong Isus, sabi niya, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Talon ka, Ephesians 2 verse 2. Ephesians chapter 2 verse 2. Ephesians chapter 2 verse number 2. Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Course of this world. Christian, are you still walking in the course of this world? Am I still walking in the course of this world? Marahil sinasabi natin, hindi naman deserving ang Diyos ng full devotion ko. Okay lang yung patsi-patsi lang. Or hindi mo yun. We would not dare say that. Hindi natin sasabihin yun. Pero, yun yung ina-act natin. We act like it. 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Anong tawag natin sa sarili natin? Kristiyano, tama? Nininame na natin yung name of Christ. If therefore we are Christians, ang sabi, depart from iniquity. Mga kapatid, this morning, I'm preaching also to myself. Magpipreach din ako sa sarili ko. What am I thinking is, kung kaya kong ibigay yung extreme focus sa pagtatrabaho, na ayaw kong may mamiss na kahit isang detail, o may mamiss na isang bagay sa aking trabaho, bakit ako sobrang pabaya sa aking sariling walk sa Panginoon? Why am I so careless about my walk? Ba? Why do I seek excellence in the world's arena? Ba't gusto ko excellent ako sa mga bagay na ginagawa ko sa labas? Pero kapag things of God, parang tinatamad ako. Parang wala akong gana. Bakit kapag sa trabaho, nag-i-enjoy ako? Pero kapag sa gawain ng Panginoon, napapagod ako. Diba? Bakit pag sa sanlibutan, nag-overtime pa ako? Tapos, babasa lang ng Bible isang chapter. Tagal naman ng haba naman ito. Haba. Am I become a professor of God, but in works I deny Him? Titus 1:16 po yun. Titus 1:16. Ano sabi niya?
they profess that they know God, but in works, they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Mga kapatid, ayoko po to live a life of hypocrisy. I don't want to live a life of double standards. No? Na iba yung sinasabi ko sa ginagawa ko. Na iba yung pinapamuhay ko sa tinuturo ko. Na Kristiyano tayo dito sa church, pero pagdating sa bahay natin, ibang tao tayo. Na ang ganda ng ugali natin dito sa church, pero pala, pag nasa sa labas, pag nasa, di ba, nasa bahay tayo, iba pala yung ugali natin. I don't want to be that. Ayoko po yun. Kasi even the preacher could be rebuked by the word of God. Walang makaligtas sa salita ng Diyos. Walang sinisino. God is no respecter of persons. Hindi dahil nagpipreach ka, kahit ilang dekada tayo, kahit ilang taon, kahit ilang buwan, ay sabihin ng Diyos, sige pa, okay ka na. Pinapabayaan na kita. No, mga kapatid. God is concerned sa kanyang mga anak. At kung tayo anak ng Diyos, asahan natin, may disiplina ang Diyos. Amen. May disiplina siya. Habulin ka niya. Tuturuan ka niya. Ang problema, kapag ayaw natin magpa-disiplina, matagal tayong saved, matagal na tayong Kristiyano, pero child pa rin tayo spiritually. And I don't want to be that. Ayoko po na matagal na ako sa church, nagtuturo tayong Bible, pero still, child pa pala when it comes to the Word of God and the things of God. Come to think of it, mga kapatid, gaano karaming oras nating i-spend sa labas, enjoy tayo. Pero pag sa gawain ng Panginoon, tinatamad tayo. Pagbangon papunta ng school, enjoy ka. Kasi yun, doon yung mga kaibigan mo, klase mo, ututang dila mo. Pero pag sa church, tiga mo, bangon mo pa lang kanina, hirap na hirap ka. Parang, babangon kanina, bangon pa ba ako? Ano bang oras na? 7? Okay, tulog pa ako. 8? 9? Maaga pa. 9:30? Wala pa yan. Diba? Bakit pagdating sa bagay ng Diyos, dali natin mapagod? Tama? Pero kapag sa mga activities natin sa labas, full of energy. Tama? We're all guilty of that. Wala man magsabi sa atin doon, di ako ganun ha. Dito ka ba lagi? Di ka ba nandito lagi? Ang ginagawa mo. Oh. Therefore, mga kapatid, doon tayo na predestinate. Gusto ng Diyos maging banal tayo. Ibig sabihin, para sa Kanya. Inihiwalay ka niya para sa Kanya. Ligtas ka ba? You're predestinated to be holy. I am predestinated to be holy. That's God's purpose. Layunin ng Diyos yun. Preacher, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Alam mo naman si Lord, maunawain. Yes, maunawain nga siya, kaya nga ang command niya, living sacrifice eh. Ganun siya makaunawain sa atin. Sabi niya, hinihingi kita, buhay ka, sacrifice ka para sa akin. Living sacrifice. Bakit ganun naman? Sobra naman yun. Di ba pwedeng 50 lang? 50%? No? Hindi po. God is requiring us to be all out sa Kanya. 100%. And by, maintindihan natin, it is so blessed to live for Jesus Christ. Dahil dito pa lang, spiritual blessing, punong-puno tayo. Huwag nating sayangin, mga kapatid. Huwag nating katamaran ang mga bagay ng Panginoon. Huwag nating katamaran ang mga services, mga kapatid. Be available every time. No? Itulog mo kasi yung mga time na dapat matulog.
Hindi ka kasi natutulog ng maaga. Nanonood ka pa magdamag. Diba? Talagang wala ka ng lakas niyan. Lord, bakit pag sa gawain niyo, hinang-hina ako? Magdamag ka eh. Diba? Magdamag tayo eh. Nanood tayo magdamag. Alam nga namang bukas, inaasahan mo, you're full of energy. Diba? Tayo po ay manalangin. Lord, salamat ngayong umaga. Salamat po sa iyong banal na salita. Help us to realize that this is what you said in your word. It is your will sa aming mga ligtas, sa mga saints, that we should be holy and without blame before you in love. Help us na kahit po we're studying such things na minsan technical, but help us not to lose sight of what's important and what matters. Help us to be obedient kahit po mahirap, Panginoon. Minsan we're suffering from the things na mga desisyon namin, Panginoon. Pinili din naman namin, ginusto namin, pero nagsasuffer kami, sa inyo kami humingi ng tulong, sa inyo kami umiiyak, sa inyo kami nagmamakaawa. Pero, O Diyos, tulungan nyo kami na this time, sumunod naman kami. At ang aming pagsunod, wala ng reservation. Try lang namin, Panginoon, tulungan nyo kami. Nawag nawa kami, puro na lamang kami reklamo dahil sa mga pagsuway namin. Kundi itry naman namin kung makapagreklamo kami kapag sumunod kami ng buo sa inyo pong kagustuhan, sa inyo pong kalooban. Salamat, O Diyos, sa paalala ngayong umaga, Ikaw ang maluwalhati sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.